Stella, bakit nag-aaral ka pa rin dyan? Maligo ka na, baka malit ka pa sa pagpasok. Saad ng nanay niyang si Grace. Napalingon si Stella sa pinto. Apo, maaga lang po akong nagising mama, kaya nag-aaral lang po ako. Sige po, bababa na ako. Naunahan ka na ni Sally sa banyo, kumain ka na muna ng almusal, sabi pa ng kanyang ina. Tumangon naman si Stella habang mahinahong nagliligpit ng gamit. Sobrang focus niya sa pag-aaral kanina. Hindi niya napansin na nakalabas na pala sa kabilang kwarto ang kanyang kapatid na si Sally. Plywood lang ang pagitan ng kanilang mga kwarto, kaya maririnig niya talaga yon. Ang mama naman kasi nila sa baba sa sofa bed natutulog dahil nanonood ng TV bago matulog. Hindi malaki ang bahay nila. Sementado lang at masipag lang i-floor wax ng mama niyang si Grace ang sahig. Nasa dulo lang din sila ng eskinita. Gayunpaman, kahit gano'n ang buhay nila, kapag pumasok sa loob, maaliwalas at pink na pink. Siya na rin ang nagsuggest. Kahit pangit ang bahay nila, nag-ipon si Stella para malagyan ng wallpaper at kung anong anik-anik. Mas okay kasi mag-aral kay Stella kapag maaliwalas at malinis ang paligid. Kinuha ni Stella ang towel at ilang ginagamit niya sa pagligo. Paglabas niya, nakita niya ang kabilang kwarto. Napailing na lang siya nang makita ang loob. Nakakalat ang mga damit na bagong laba sa foam ni Sally. Hindi man lang matiklop, ang dami pang balat ng kung ano-anong pagkain. Ay, ang burara talaga. Hindi malinis ang kwarto niya. Saad ni Stella habang inaayos ang kortina sa pintuan na walang pinto. Sana bago umalis, maayos niya naman tong kwarto niya. Palagi na lang makalat. Pagkatapos gawin yon, bumaba na siya sa maliit at makitid nilang hagdan. Bumungad agad ang sala nilang kita na agad ang lababo. Ang pinto ng banyo, ang TV at maliit na lamesa sa gilid na may nakahain ng pagkain. Kumain ka na, Stella. Kumain na kayo. Kumain na ako. Mauna na ako, ha? Pupunta ako sa trabaho. Imporma ni Grace sa kanya. Tumangon naman siya kaagad. Opo, mama. Ingat po kayo. Napangiti ito habang kinukuha ang payong at bag. Sige, ingat din kayo sa pagpasok. Nandyan ang baon yung pera sa may ibabaw ng TV. Kunin nyo na lang. Tinanaw niya ang kanyang ina na lumabas ng pintuan. Siguradong pagod na naman si Grace pag-uwi pagkatapos ng trabaho nito mamaya sa lugawan. Ang bigat pa naman ng trabaho nito roon. Nagsimula na siyang kumain. Itlog at tuyo lang ang ulam pero sarap na siya roon. Masarap namang gumawa ng suka ang kanyang ina. Nang matapos kumain, hindi pa rin tapos si Sally kaya kinatok niya na. Ang tagal mo naman, Sally. Gagamit pa ako ng banyo. Tawag ni Stella habang nagwawalis ng kaunti. Sandali lang! Sigaw pabalik ni Sally mula sa loob ng banyo. Halatang walang balak magmadali. Napabuntong hininga si Stella. Palagi na lang ganon. Parang hindi nagmamadali kahit may pasok. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Sally. Nakabalot ng towel ang katawan at diretsyong umakyat. Pumasok na si Stella at agad na naligo. Nagbihis pagkatapos at nang bumaba, naabutan niyang nagmi-makeup si Sally. Ayaw niya sanang pansinin, kaso parang nasosobrahan na sa makeup ang kanyang kapatid. Samantalang siya, sunscreen lang at kaunting lip tint ang nilalagay. Parang ang dami mo namang nilalagay sa mukha mo. Hindi na napigilang sabi ni Stella. Umirap si Sally. Siyempre, maganda ako eh. Hindi ako katulad mo. Hindi ka naman maganda. Napakurap si Stella. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi na siya sumagot. Inalis niya na lang ang towel sa buhok at marahang nagsuklay. Alam niya naman na mas maganda ito. Sa kanilang magkapatid, mas maganda si Sally. Mas kamukha kasi si Stella ng kanilang ina. Si Sally ay sa kanilang ama naman. Pero hindi naman ibig sabihin na walang sariling ganda si Stella. Maganda siya. May mga nagkakagusto pa nga at nagpapakita ng interes.
Sadyang hindi niya lang ini-entertain at ginagawang boyfriend. Napatingin ulit siya kay Sally. Naiinis talaga siya sa tabas ng dila nito, pero hindi napapatol. Ate siya at siya na lang ang uunawa sa ugali ng kanyang kapatid. Grade 8 ka pa lang, Sally. Bakit ganyan ka na mag-ayos? Sabi pa ni Stella habang sinusuot ang sapatos. Bawal ang ganyan kakapal na makeup sa school. Papabawasan yan sa'yo ng mga mag-i-inspect. Bawal, lalo na't junior ka lang. Ano bang pakialam mo? Balik nito at hindi man lang siya tiningnan. Hindi sa pakikialam pero ano ate? Sabat ni Sally, sabay lingon sa kanya. Ikaw na naman ang perfect, diba? Ikaw na magaling. Ikaw nang paborito. Napatahimik si Stella. Hindi niya na naman alam kung saan pupunta ang usapan. Sinasaway niya ito dahil sayang ang effort nito. Ipapatanggal lang din yon ng mga officer o teachers mamaya. Putok na putok naman ang labi sa kapal ng nilagay na lip tint. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo, mahina niyang sabi. Sally, pinagsasabihan lang naman kita kasi alam kong mapapagalitan ka sa makeup na yan. Hindi mo naman kailangan ng ganyang makeup sa school. Ano naman kung mapagalitan ako? Hindi naman ikaw. Di wag mo akong pakialaman. Napabuntong hininga na lang si Stella. Magkasabay silang lumabas ng bahay. Pero hindi magkasabay ng lakad. Nasa unahan si Sally. Tila walang pakialam kung may kasabay ito. Si Stella naman, tahimik lang sa likod. Hawak ang bag at iniisip ang mga dapat niyang gawin sa school. Pagdating sa may poste sa kanto, napahinto si Stella. Nakita niya si Sally kasama ang isang binata. Kilala niya yon. Tambay lang sa kanila. Madalas nakatambay sa tindahan at walang ginagawa. At bago pa siya makagalaw, hinalikan ni Sally ang lalaki. Sally! Tawag niya ng napakalakas. Nagulat ang dalawa. Agad na paatras ang lalaki. Habang si Sally naman ay napalingon sa kanya at halatang naiinis. Ano ba ate? Eretadong sabi nito. Anong ate ha? Anong ginagawa mo? Tanong ni Stella, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala kang pakialam? Grade 8 ka pa lang, Sally. Nakikipaghalikan ka na dyan sa kanto? Nakikita ka ng mga tao. Bulalas niya rito. Ano ngayon? Taas noong sagot nito. Buhay ko to. Saka wala na namang pakialam sa akin si mama, diba? Kumunot ang noo niya. Ganun lang yon. Pero may pakialam pa rin sa'yo si mama. Hindi lang ikaw ang nadadamay dito. Pati si mama. Tumigil ka nga. Sigaw ni Sally. Lagi na lang si mama. Lagi na lang ikaw. Nakakainis ka na. Nakakainis na talaga kayo. Parang lahat na lang ng gawin ko mali. Napaatras si Stella sa lakas ng boses nito. Concern lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng concern mo, ate. Malamig na tugon ni Sally at humawak pa sa braso ng boyfriend nito na tambay lang naman. Alagaan mo na lang yung sarili mo. Miss Perfect ka naman, diba? Napakagatlabi si Stella. Palagi na lang nagiging pasaway si Sally. Simula nang mapabarkada ito sa mga maling barkada, naging ganoon na ang ugali nito. Parang laging pakawala sa tabi-tabi. Hindi sila iniisip ng mama nila sa mga gagawing desisyon. Hindi na nga nakikinig. Mahal nila ng kanilang ina si Sally. Pero alam niyang napagod na si Grace sa paulit-ulit na pananaway. Nakikita niya naman dito yon. Halika na, sabi ni Sally sa boyfriend nito na mukhang sanggano saka siya iniwan. Pumasok ka mag-isa ate, uuna na ako, ihahatid ako ng boyfriend ko. Saka sobrang aga pa, mamaya na ako papasok sa school kapag malapit ng time. Naiwan si Stella sa tabi ng poste, nakatayo at walang imik. Hindi siya makapaniwala. Habang lumalaki ang kanyang kapatid, ang lakas ng loob nitong sumagot na lang palagi. Ang lakas ng loob na maging pasaway, mag-boyfriend kahit pinagpabawalan at hindi sumunod sa nanay nilang si Grace. Napabuntong hininga na lang siya bago naglakad papunta sa school. Pagdating sa school, pilit niyang inayos ang sarili. Hindi pwedeng dalhin niya ang problema sa bahay sa school. Kailangan niya pa ring maging maayos.
Kailangan niya pa ring maging Stella na inaasahan ng mama niya. "Uy, Stella!" Napalingon siya kay Mark. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto niya sanang iwasan ito, pero ito na agad ang bumungad sa kanya. Paano ba naman umamin sa kanya sa chat si Mark kahapon na gusto siya at gusto siyang ligawan? Hindi niya alam ang kanyang isasagot, kaya hindi na siya nag-online at hindi nag-reply dito. Lumapit ito sa kanya habang may dalang kaba sa mukha. "Pwede ba kitang makausap?" Kinabahan si Stella. Tungkol saan?" "Dun sa sinabi ko kagabi," sabi ni Mark at napakamot sa batok. "Yung panliligaw. Gusto ko sanang manligaw. Manliligaw ako, Stella." Napayuko si Stella. Mabait naman si Mark. Gusto niya nga itong kausap. Matalino at maayos kasama. Kaso, ayaw niyang paasahin dahil bawal pa siyang mag-boyfriend. Ayaw niya ring mawala ang focus sa pag-aaral. Hindi niya gustong ma-disappoint si Grace. Disappointed na nga ito kay Sally. Ayaw niyang pati sa kanya ay madismaya pa ito. "Stella," tawag ni Mark. Tumingala siya at pilit nang umiti. "Pasensya ka na, hindi kasi pwede. Hindi ako nag-reply kagabi kasi hindi ko alam ang isasagot ko. Bawal talaga ako mag-boyfriend, saka ayaw ko pa rin talaga. Hindi ko gustong maligawan mo ko tapos paasahin lang kita. Kasi buo naman ang desisyon ko na hindi muna talaga ako magbo-boyfriend." Parang may bumagsak sa mukha ni Mark. Ganun ba? Bawal kasi," dagdag niya pa. "Ayaw ni mama." Gusto mo ba?" Bigla nitong tanong. "Kung hindi ka pinagbabawalan ng mama mo, may chance ba ako?" Bahagyang natigilan si Stella. Hindi niya alam ang isasagot. Gusto ba niya? Hindi niya pinapayagan ng sarili niya na isipin yon. Hindi ko iniisip yan," sagot niya sa huli. "Mas importante ang pag-aaral. Mag-aaral na lang tayo. O kaya iba na lang ang gustuhin mong girlfriend. Bawal talaga ako. Kahit pa patago mo pa akong ligawan, ayaw ko talaga. Ayaw kong magsinungaling kay mama. Makokonsensya lang ako na may tinatago ako sa kanya. Single mother si mama at hirap na siya sa amin ni Sally. Kaya ayokong gumawa ng kahit anong bagay na ikakadismaya niya. Kasama na ron ang pagkakaroon ko ng boyfriend, Mark." Tumango si Mark kahit halatang nasasaktan. "Naintindihan ko. Pasensya na talaga." Senior high student na siya. Ilang buwan na lang ay 18 years old na siya. Nagkakaroon naman siya ng mga crush. Pero hanggang doon lang muna talaga. Nangako siya na hindi magbo-boyfriend hanggang hindi nakakatapos ng kolehiyo. Ayaw niyang pasukin ang relasyon na maraming pwedeng mangyari. Mulat siya sa ibang bagay. Alam ni Stella na kapag natikman niya ang pakiramdam, baka maging mapusok lang siya at hindi maawat. Kaya grabe rin ang pagpipigil niya sa kanyang sarili. "Okay lang," pilit nitong ngiti. "Friends pa rin naman tayo, di ba?" Ngumiti si Stella. "Oo naman, friends pa rin tayo, Mark. Hindi magbabago ang tingin ko, basta wag din magbago ang tingin mo." Pero habang naglalakad siya papunta sa classroom, may kung anong mabigat sa dibdib niya. Nakakapanghinayang pero alam niyang yon ang tama. Sa buong klase, tahimik si Stella. Sumasagot siya kapag tinatawag. Nagsusulat kapag may notes, pero ang isip niya ay wala doon. Naalala niya na naman si Sally. Sana lang talaga ay pumasok ito at hindi nag-cutting classes. Minsan kasi ay nakakarating na lang ang balita sa kanya na hindi pala ito pumasok. Pag-uwi niya ng hapon, mas nauna pa siya kay Sally na makauwi. Hindi na siya nagtaka. Palagi namang ganoon. Baka kung saan na naman tumambay ang kapatid niya pagkatapos pumasok sa school. "Mama, wala po si Sally," sabi niya habang sinisimula ng hugasan ang manok na dala ng mama niya. Ganon palagi. Sa umaga, ang mama nila ang magluluto. Sa tanghalian, kanya-kanya lang silang kain dahil nasa school naman sila madalas. Sa gabi, si Stella naman ang mag-aasikaso ng mga pinamili ni Grace para sa hapunan. Siya ang bahala sa gawaing bahay bago mag-aral. Napailing si Grace habang nag-aayos ng mga gamit. "Hindi ko na alam dyan sa kapatid mo.
Wala namang sobrang pinagkakaabalahan. Mabuti sana kung nag-aaral ng mabuti katulad mo. Hindi na naman nagpaalam. Napabuntong hininga si Stella. Mama, pinagsasabihan ko pa rin po siya. Ay nako, may boyfriend na naman. Hayaan mo na, dagdag ni Grace. Napagod na akong pagsabihan yan. Paulit-ulit na lang, hindi naman nakikinig. Ramdam ni Stella ang bigat sa boses ng ina. Pagod na talaga ito kay Sally. Pero si Stella ayaw niyang mapagod sa kapatid. Bata pa ito at talagang naliligaw lang. Kaya kahit madalas silang magtalo, pinagsasabihan niya pa rin. Mahirap mawala ng pakialam sa isang pamilya. Stella, sabi ni Grace sabay tingin sa kanya. Ikaw na lang ang magpakatino. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag kang gagaya sa kapatid mo. Naiintindihan mo? Parang may sumakal sa dibdib ni Stella. Opo, tumango si Grace, saka bumalik sa ginagawa nito. Si Stella naman, tahimik na nagsimulang magluto ng ulam. Siya ang pag-asa ng mama nila. Kapag sa kanya, parang sigurado si Grace na may patutunguhan ang mga paghihirap nito. Kapag kay Sally, wala na itong inaasahang ganoon. Dumating na ang 18th birthday ni Stella. Simpleng handaan lang ang kanyang birthday celebration. Ayaw niya sana pero nakita niyang nag-ipon talaga si Grace para roon. Wala namang bonggang party. Wala ring masyadong handa. Simpleng pansit palabok, lumpiang Shanghai, kanin, 2 putahe lang ng ulam at soft drinks ang kanyang handa. Yung cake, binili lang sa malapit na bakery. Pero para kay Grace, sapat na yon. Ramdam niyang walang ibang hangad ang kanyang ina, kundi ang mapasaya si Stella sa espesyal na araw na yon. Nag-imbita lang ng ilang kaibigan si Stella. Mga kaklase at malalapit na kaibigan lang naman. Nagsama-sama sila sa maliit nilang sala. Habang nag-aayos si Grace ng mga pagkain sa mesa, si Stella naman ay abala sa kanyang sarili. Nag-makeup lang siya ng kaunti at nagsuot ng kulay pula na dress. Stella, ako na dyan, sabi ni Grace nang makita siyang inaayos ang mga dekorasyon. Okay lang po ma, sagot ni Stella na may kaunting ngiti. Ako na po, sanay na po ako rito. Ginagawa naman po namin to sa school. Maya-maya ay dumating na ang kanyang mga bisita. Nandoon din si Mark na napasulyap sa kanya. Inaasar sila ng mga kaibigan. Pero syempre, sa school lang yon o sa ibang lugar. Kapag sa bahay, alam na kailangang manahimik. Baka iba pa ang isipin ng mama niyang si Grace. Upo kayo. Wait lang, bubuksan ko lang ang TV at i-connect sa wifi ng kapitbahay namin para naman makapag-video tayo. Nakangiting sabi ni Stella habang pinipindot-pindot ang remote. Natigilan ang mga kaibigan niya. Mahina na lang siyang tumawa. Simple lang ang gathering. Kung walang video okay, baka hindi maging masaya. Kakanta raw si Mark, Stella. Bulalas ni Carla. Agad na bumusangot si Mark. Ewan ko sa inyo. Huwag niyong pakantahin yan. Si Stella na lang. Magandang boses. Kapag si Mark mahihirapan tayong umuwi, uulan ng malakas. Pangaasar pa ni Jenny. Tumawa na lang ulit si Stella. Ang nanay niya na nasa tabi lang ng hagdan, nakikitawa na lang din. Natutuwa itong makinig sa pinag-uusapan ng mga kaibigan niya. Halos kilala naman ni Grace ang kanyang mga nakakasalamuha. Kailangan para hindi ito magduda. Ayaw niyang nag-aalala ang mama niya kapag wala siya sa bahay at hindi nito alam kung sino ang kanyang kasama. Para sa'yo, Stella. Sa wakas, 18 ka na, sabi ni Carla nang abutin ng kahon. Si Carla ang pinaka-best friend ni Stella. Binuksan niya naman yon. Isang bagong wristwatch. Hindi naman ganun kabongga pero tamang-tama lang sa kanyang estilo. Salamat, Carla. Nagulat siya nang sunod-sunod na mag-abot ng regalo ang kanyang mga kaibigan. Hindi naman yon kailangan, lalo na at simpleng pagkain lang ang ipapakain sa mga ito. Subalit, sobrang niyang na-appreciate na nag-abala pa ang mga ito para maregaluhan siya. Ang dami nito, salamat sa inyo, nakangiting sabi ni Stella.
Pati mama niya natutuwa habang pinagmamasdan ang mga regalo sa kanya. Ang bait ninyo sa anak ko. Salamat. Tumawa si Carla. Siyempre tita, ang bait naman po talagang kaibigan ni Stella. Busog po kami dyan sa words of wisdom niyan. Saka simple lang naman din po ang mga regalo namin. Sa kabila ng lahat ng saya sa bahay, may isang hindi maiiwasang mapansin si Stella. Napatingin siya kay Sally. Nasa sulok lang, tahimik, abala sa cellphone at hindi man lang tumulong sa paghuhugas ng mga pinaglutuan kanina. Hindi na bago kay Stella ang ganoong ugali ng kapatid. Kaya't hindi na siya nagtaka nang umakyat ito sa kwarto pagkatapos kumain. Habang ang iba ay abala sa kasiyahan at kainan, inakyat ni Stella sa kwarto ang mga regalo sa kanya. Pinipilit niyang maging masaya kahit ang kapatid niyang si Sally ay tila hindi naapektuhan ng okasyon. Pumasok sa kwarto niya si Grace. Anak, dito muna ako at magpapahinga. Napagod ako sa pagluluto. Ikaw na muna ang bahala sa mga bisita mo. Dito muna ako para hindi kayo mailang. Tumango agad si Stella at inayos ang higaan. Okay po, higa na po kayo mama. Napangiti ito at tinapik ang balikat niya. Pagkatapos niyang mag-ayos ng kaunti, lumabas na siya ng silid. Sumilip siya kay Sally na abala pa rin sa cellphone at may isang platito ng cake sa harap. Mukhang may kachat na naman ang kapatid niya. Hinayaan niya na lang. Pagkababa, agad na tahimik na tinukso si Mark sa kanya. Pigil na pigil at baka marinig pa sa itaas. Sinaway niya na lang ang mga ito habang tumatawa. Stella! Tawag ni Mark sa kanya at bigla siyang nilagyan ng bracelet sa kamay. Para sa'yo, regalo ko. Napasinghap si Stella. Hindi ba may regalo ka na? Napangiti ang binata. Iba naman yun. Planner lang. Itong bracelet special. Ayokong ibigay sa'yo na nandyan ang mama mo. Alam kong natatakot ka sa iisipin niya. Malungkot siyang napangiti. Napag-usapan nila na magkaibigan pa rin sila. Pero hindi pa rin maitatago na gustong-gusto talaga siya ni Mark. Hindi man nanliligaw, halata namang ganun pa rin ang nararamdaman nito. Maya-maya ay lumayo na sa kanya si Mark. Umupo ito malayo sa kanya. Respeto sa kanyang boundaries at para hindi siya mailang. Maya-maya ay kinalabit siya ni Carla habang abala sa video okay ang iba. Stella, nakita ko si Sally nung isang araw. Tumingin si Stella kay Carla. Ano yon? Bakit? Anong meron sa kapatid ko? Napabuntong hininga ang kaibigan niya. May narinig lang ako. Kilala mo naman siguro si Ken, di ba? Yung jowa ng pinsan ni Andrea. Pagsabihan mo, nilalandi si Ken. Ayaw naman sa kanya ni Ken. Nagmumukha tuloy ewan at desperada. Napahinga si Stella ng malalim. Hindi niya gusto ang mga naririnig. Hanggat maaari, ayaw niyang makarinig ng kasiraan sa ibang tao laban kay Sally. Pero ano bang magagawa niya kung yon ang pinapakita nito? Carla, hindi naman nakikinig sa akin si Sally. Mas matanda ako pero hindi ako tinuturing na ate. Kahit kay mama, ayaw niya nang makinig. Wala na lang talaga kaming magawa sa kanya. Sumasama lang ang pakiramdam ni mama sa tuwing mapagsasalitaan niya si Sally. Ganyan na siya, Carla. Parang walang pakialam sa mga tao kahit sa amin na pamilya niya. Napakamot si Stella sa kilay. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi pa rin niya kayang tanggapin sa puso't isip niya na si Sally na kapatid niya ay ganoon. Hindi tamang asal para sa isang 14 anyos na dalagita. Matapos ang maliit na handaan sa birthday ni Stella, siya na rin ang nagligpit. Nakatulog na ang kanyang ina kaya hindi niya na inistorbo. Habang abala siya sa pagliligpit, narinig niyang bumaba si Sally mula sa itaas. Umupo ito sa sofa bed habang abala na naman sa cellphone. Hindi niya kayang ipagwalang bahala lang ang narinig na chismis kanina kay Carla. Kaya gusto niya sanang kausapin. Sally, may sinabi sa akin si Carla kanina. Panimula ni Stella. Hindi ito sumagot, parang walang pakialam sa anumang sasabihin niya. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Stella. Sally, may narinig akong hindi maganda tungkol sa'yo kanina kay Carla. Bakit daw nilalandi mo si Ken? May girlfriend na yung tao. Saka 18 na yon. Bakit naman kay Ken pa?
Inirapan lang siya ni Sally pero wala pa ring naging sagot. Tumayo pa ito at nag-ayos sa harap ng salamin. Kung ituring siya ay parang hangin lang na hindi nito naririnig. Bakit ka ba ganyan? Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Stella, hindi na kayang itago ang pagkadismaya sa kapatid. Mahirap lang tayo, pero hindi naman nagkukulang sa ating dalawa si Mama. Ang pasaway mo, hindi ka marunong makinig. Ang bata-bata mo pa tapos ganyan ka na. Hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa'yo, Sally. Birthday na birthday niya pero yon at naglalabas siya ng hinanakit sa kanyang kapatid. Bakit hindi mo pwedeng sundin ang mga payo ko? Sinusubukan ko lang naman na matulungan ka. Kami ni Mama gusto naming ng ikabubuti mo lang pero hindi mo naman ginagawa. Gusto mo, palaging sa pariwarang buhay. Hindi mo yan pagsisisihan ngayon pero sa susunod, alam kong pagsisisihan mo yan. Mas mararamdaman mo yan kapag mag-isa ka na lang. Bumaling sa kanya si Sally na inis na inis na. Ayoko ng payo mo, Ate Stella. Wala naman kasing kwenta yan. Ano? Kailangan mo to kasi hindi ka marunong makinig. Maniwala ka sa akin na yung pag-uugali mo na yan, ikapapahamak mo balang araw. Gusto niyang mapabuti si Sally. Hindi pa huli ang lahat. Ayaw lang talaga nitong subukan na magbago. Tumayo si Sally at nagtangkang lumabas ng bahay. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Ang sabihin mo, inggit ka lang. Kasi ako, pwede kong gawing boyfriend ng kahit na sinong gusto ko. Ikaw hindi. Kasi bukod sa hindi ka naman maganda, boring ka pa. At sunod ka ng sunod kay Mama na gagawin ka lang namang retirement plan. Ang bastos mo talaga kahit kailan. Mariing sambit ni Stella. Buhay ka dahil kay Mama. Kaya ka nakakakain, may tirahan, may damit na nasusuot, may perang ginagastos. Si Mama ang dahilan yan. Tapos ganyan ka? Hindi niya talaga alam kung saan nagmumula ang galit ni Sally. Hindi perpekto ang nanay nilang si Grace. Pero alam niya at kitang-kita naman kung gaano naghihirap ang mama nila para mabuhay lang silang dalawa. Kinakaya nito kahit wala na ang kanilang ama. Iniisip niya paminsan kung kapatid niya ba talaga si Sally. Sobrang sama ng ugali at sobrang tigas ng ulo. Hindi naman ito dating ganoon noong bata. Simula nang mapabarkada sa maling kaibigan, naging iba na ang ihip ng hangin sa utak nito. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng isang malakas na tawag mula sa labas. Isa na naman sa mga tropa ng kapatid niya. Aalis na sana si Sally pero hinawakan niya ang braso nito. Huwag kang lalabas. Gabi na. Sasama ka na naman dyan sa mga kaibigan mong pakawala rin. Kaya ka nahahawa. Huwag mo nga akong pigilan. Pakailamera ka talaga kahit kailan. Bulalas ni Sally mula sa pinto at nagsimulang lumabas ng bahay. Sinubukan ni Stella na pigilan pa rin ito pero ayaw magpaawat ng kapatid niya. Sally, gabi na. San ka na naman pupunta? Wala na naman kayong pakialam kahit saan ako pumunta. Uuwi rin ako. Manonood lang kami ng basketball game. Hindi ko na kailangan ng mga sermon mo, ate. Sally! Tawag niya pa rito. Pero sumama na ito sa mga kaibigan na sobrang ikli ng mga suot. Huminga ng malalim si Stella. Pilit niyang pinapakalma ang sarili niya. Hindi niya na talaga alam ang gagawin kay Sally. Hindi na lang makinig sa kanila. Para rin naman sa ikabubuti nito ang kanyang mga sinasabi. Nagpatuloy si Stella sa pagliligpit. Natapos na siya, wala pa rin ang kapatid niya. Sa halip na magpahinga, nag-aral na lang siya habang naghihintay dito. Alauna na ng madaling araw pero wala pa rin si Sally. Nag-aalala na siya. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Matama niyang tiningnan ang kapatid niya. Bakit ngayon ka lang? Yan na naman siya. Bulong-bulong nito habang kumukuha ng tubig. Minor ka pa, 14 ka pa lang. Makinig ka naman sa amin. Delikado dyan sa labas tapos alauna ka nang uuwi. Napairap si Sally. Nakauwi naman ako ng safe, diba? Wala namang nangyari sa aking masama. Pwede ba ate? Huwag kang OA. Kaya ka lalong pumapangit eh. Pero wala na siyang maintindihan sa mga sinasabi nito. Bumaba ang tingin ni Stella sa leeg nito na parang may kagat ng lamok. Pero alam niyang hindi yon kagat ng lamok. Ano yan? Bakit may chikinini ka? Naiinis na tanong ni Stella.
Bahagyan nitong tinakpan ng leeg. Wala kang pake. Ang bata mo pa. Padabog nitong nilagay sa lababo ang baso. Hindi na ako bata, pwede ba? Saka ano naman, sa may boyfriend ako, malamang sinipsip. Gigil na si Stella. Gusto niya na itong sampalin at sabunutan. Baka sakaling magtanda. Pero alam niyang palaban si Sally. Gaganti ito kapag sinaktan niya. Ayaw niya ring magising ang mama nilang si Grace dahil sa kanilang away. Bago pa muling makapagsalita si Stella, umakyat na si Sally. Nananakit ang ulo niya sa kanyang kapatid. Sinisikap niya naman na makausap ito ng maayos. Mahinahon na nga palagi, pero palaging defensive ang tono ni Sally at laging parang naghahamon ng away. Wala na siya sa mood mag-aral pagkatapos ng kanilang naging sagutan. Kaya nagligbit na lang siya ng mga libro at doon natulog sa sofa bed. Sa mga lumipas na linggo at buwan, ganoon pa rin si Sally. Wala pa rin talagang pinagbago. Hindi pa rin nakikinig. Mama, hindi pa po umuwi si Sally. Anong oras na naman? Mama, ano po bang gagawin natin sa kanya? Tanong ni Stella rito. Napabuntong hininga si Grace habang nagpupunas ng salamin. Hindi ko na rin talaga alam, Stella. Pagod na akong pagsabihan siya. Pinapanalangin ko na lang na sana'y tumino. Magising isang araw sa mga kalokohang ginagawa sa buhay niya. Kaso hindi mapigilan. Sumasama pa rin sa mga kaibigan na masama ang impluwensya sa kanya. Nakikita niya pa rin kay Grace ang mga matang puno ng kalungkutan at alalahanin. Mahal nito si Sally pero mahirap nang dalhin at pasunurin. Bawat desisyon na ginagawa ni Sally ay para bang isang dagok sa kanilang pamilya. Mama, paano kung mabuntis po si Sally? Tanong ni Stella. Napahinto si Grace at matagal na tinitigan ang salamin. Para bang iniisip kung paano sasagutin ang tanong na yon. Tumango ito ng dahan-dahan. Tila nakatakda na sa isip ang sagot. Doon na siguro siya matututo. Malungkot na sabi ni Grace. Minsan kahit anong pagsasabi natin, hindi pa rin matututo. Siguro kailangan niyang maranasan ang hirap na dulot ng mga desisyon niya. Kung dun siya matututo, siguro yun ang pagkakataon na magbago siya. Ako, alam ko sa sarili ko, ginagawa ko pa rin ang responsibilidad ko sa kanya. Pinag-aaral ko siya, binibigyan ng tirahan at pagkain. Pero sa loob-loob ko, lumalayo na talaga dahil hindi marunong makinig si Sally. Humigpit ang hawak ni Stella sa kanyang ballpen. Paano nga kung yon ang mangyari? Lahat ng kanyang nararamdaman ay naghalo-halo na. Takot, pagkabahala, at sa ilalim ng lahat ng yon, isang maliit na bahagi ng kabiguan. Bakit hindi na lang matuto ang kapatid niya nang hindi dumadaan sa ganoong klase ng pagsubok? Maya-maya ay pumasok na sa bahay si Sally. Inilapag nito ang bag sa upuan at napatingin sa lamesa. May pagkain ba? Si Stella na ang sumagot. Meron, may adobong kangkong dyan na may tokwa. Kumain ka na. Saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang umuwi? Dyan lang. Sagot ng kapatid niya na parang wala lang. Napatingin si Stella kay Grace. Tahimik na lang ito habang naglilinis. Parang pinipigilan na lang ang sarili na magtanong kahit na alam niyang nag-aalala rin naman. Paulit-ulit lang na ganoon. Kahit grades ni Sally sa school, puro pasang-awa na lang. Kompleto naman ito sa gamit, sa resources. Kung nahihirapan, pwedeng magpaturo kay Stella. Pero sa halip na mag-aral, iba kasi talaga ang inaatupag ni Sally. Good morning, ma'am. Bati ni Stella sa advisor ng kapatid niya na naging teacher niya noon sa science. Napangiti ito nang makita siya. Oh, Stella! Hi! Naalala mo pa po pala ako, ma'am? Tumango ang guro. Of course, ang galing mong estudyante noong junior ka pa. Ikaw ang kukuha sa card ng kapatid mo. Tumango siya kaagad. Apo, ma'am, may trabaho po kasi si mama. Naghintay si Stella habang hinahanap nito ang card ng kapatid niya. Nang makita ang grades ni Sally, huminga na lang siya ng malalim. Kinuha na niya yon ng picture at pinirmahan sa likod.
Ang baba po ng grades niya pero mabuti na lang po at walang bagsak. Ma'am, tungkol po kay Sally, may mga concerns po ba kayong gustong iparating kay Mama? Tanong ni Stella na hindi kayang itago ang alalahanin sa tono ng kanyang boses. Nakita ni Stella na medyo nag-hesitate ang teacher. Alam mo, Stella, may ilang concerns talaga ako kay Sally. Hindi siya masyadong makatutok sa klase. Ang grades niya puro pasang-awa na lang eh. Kung hindi pa namin i-a-adjust ng mga teacher, wala talaga. Nandyan pa yung pagiging magkasama nila ng boyfriend niya na halos maghapon silang magkatabi. Kahit sa klase, magkalapit lang sila. Boyfriend po? Tumigil ang teacher at nag-isip muna kung sasabihin nito ang gustong sabihin. Nasaway na kasi sila ng ibang teachers kasi sobrang maglampungan kahit oras ng klase. Nakaakbay itong si Tolentino sa kapatid mo, bumubulong, nakahawak sa bewang. Abay, syempre, nakakabastos yun sa teachers. May mga sinabi rin ang mga kaklase nila na kapag walang klase, magkaakbay daw o kaya si Sally nakaunan pa sa kandungan ng boyfriend niya at naghahalikan. Hindi maganda ang mga ganong eksena, Stella, lalo na at school pa rin ito. Uminit ang mga pisngi ni Stella sa mga narinig. Parang may mga tumutusok sa kanya. Siya na lang talaga ang nahihiya para kay Sally at hindi siya makapagsalita kaagad. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa guro na kahit pa may concern siya kay Sally, mahirap talagang magpaliwanag. Pasensya na po ma'am, talaga pong nahihirapan kami kay Sally. Hindi ko po alam kung paano pa po namin siya pagsasabihan. Alam ko pong mali yun pero wala na po akong magawa. Palagi ko pong sinusubukang turuan siya pero parang hindi ho siya nakikinig. Napuno ng lungkot ang kanyang mga mata. Hindi siya ang gumawa ng mga yon. Subalit kapatid niya si Sally. Iisa lang ang tahanang mayroon sila. Kaya siguradong iisipin ng ibang tao na pangit ang pagpapalaki ng nanay nila sa kanila. Tumango ang teacher bago sumagot. Naiintindihan ko, Stella. Alam ko namang mahal mo ang kapatid mo, pero siguro hindi madaling baguhin ang mga ganitong ugali. Tinulungan ko na rin siya at sinabihan ko na. Pinaghiwalay ko sila ng upuan kasi sobrang touchy talaga ng kanyang boyfriend. Pero ganun pa rin, walang pagbabago. Kaya nag-aalala ako. Iniisip ko na baka hindi ninyo alam na baka kapag nalaman ninyo mapagsabihan siya kahit papaano. Pero yun na nga ang problema. Hindi na nga nakikinig sa kanila ng mama niya. Paano pa kaya sa ibang tao? Parang sumakit na naman ang ulo ni Stella sa lahat ng mga nalaman. Inayos ng advisor niya ang mga report card. Siguro kung mag-focus siya sa studies niya, mas magiging magaan ang lahat. Marami pa siyang chance, Stella. Pero kung hindi niya aabutin ang pagkakataong yun, baka mawalan na siya ng direksyon. Habang nakatayo si Stella sa tabi ng guro, ramdam niya ang bigat ng mga salitang yon, ang mga kakulangan ni Sally, at ang mga kamalian nito na patuloy na ipinagpapaliban. Lahat yon ay tumatama sa kanya, sa kanilang buong pamilya at hindi lang naman kay Sally. Habang naglalakad si Stella pauwi, hindi matahimik ang kanyang kalooban. Puno siya ng alalahanin tungkol kay Sally, tungkol sa sitwasyon nila sa bahay, at kung paano niya matutulungan ang kapatid na mukhang hindi pa handang magbago. Pagpasok ni Stella sa bahay, nakita niyang hindi pa umuuwi si Sally, kaya't nagdesisyon siyang maghintay. Maya-maya lang, pumasok si Sally. Nakangiti pa ito at may supsop na lollipop. Nang makita siya, nagmamadaling dumaan sa sala at mukhang may balak pa siyang iwasan. Hindi na siya nakapagpigil at tumayo na. Sally, kailangan natin pag-usapan to. Ano na naman ba yun? Matama niya itong tiningnan. Kailan ka ba magseseryoso, ha? Ang mga grades mo palaging pabagsak, puro pasang-awa. Hindi mo nga pinapansin ang mga kaklase mo. Nandyan ka pa sa boyfriend mo, nakaharutan mo kahit may teachers. Hindi ka na nahiya. Sa school mo pag ginagawa. Sally, nasa school ka kasi mag-aaral ka. Hindi yung lalandi ka na lang ng basta. Anong tingin mo sa classroom ninyo? Motel? Ang babata nyo pa tapos ganyan kayo. Isa pa yung boyfriend mo. Sino bang boyfriend mo ngayon at pagsasabihan ko?
Hindi agad nakasagot si Sally sa mga binungad niyang sermon dito. Gulat at inis ang nakita niya sa mukha ng kapatid. "Tama na ate," sabi ni Sally at nagmamadaling umakyat. "Hindi mo naman ako naiintindihan. Kung anong ginagawa ko, buhay ko to, hindi mo ako kailangang diktahan." Sumunod agad si Stella sa taas at hinila ang braso nito. "Sally, ayaw kitang awayin. Ayaw kitang sigawan. Ayaw kong paulit-ulit na ganito. Ate mo ko kaya makinig ka sa akin. Kahit si mama napagod na sa'yo, kailangan mo nang magbago dahil hindi na nakakatuwa ang mga ginagawa mo. Ang grades mo at pati na rin ang ginagawa mo sa boyfriend mo, parang hindi mo na naiisip na nakakasama na yan sa sarili mo. Puro ka landi, puro ka boyfriend. Hindi mo nga binibigyan ng pansin ang mga aralin mo. Kung nahihirapan ka sa mga inaaral ninyo, nandito lang naman ako para magturo, pero hindi mo tinutulungan ang sarili mo." Nagpupumigla si Sally sa hawak niya. "Kahit anong gawin ko, hindi mo pa rin ako naiintindihan, ate. Hindi niyo naman talaga ako naiintindihan. Kapag nga umaalis ako at nawawala ng magdamag o ilang araw, hindi na kayo nagtatanong." Biglang natawa si Stella sa mga pinaghihimutok ng kanyang kapatid. Minsan, hindi niya na talaga alam kung saan nanggagaling ang mga sinasabi nito, na kung ano bang demonitang sumapi rito para maging ganon ang pag-uugali. "Sige," sarkastikong sabi ni Stella. "Ilaban mo yung mga dinadahilan mo. Saan mo nakuha yan, ha? Paano ka namin tatanungin kung hindi mo kami sinasagot ng maayos? Hindi ka sumusunod. May sarili kang munisipyo sa bahay na to. Saka ginagawa namin yan sa'yo noon pero binabaliwala mo kami. Bakit pa kami magtatanong paulit-ulit mo lang ginagawa? Mabait pa nga kami ni mama sa'yo sa lagay na to. Kung ibang mama mo, kung ibang ate mo, baka pinalayas ka na. Baka ginutom ka na. Baka hindi ka na nakakapag-aral at hirap ng sobra sa buhay mo. Sa tamad mong yan, akala mo kaya mong mabuhay ng walang suporta ni mama? Mag-isip-isip ka dyan sa ugali mo. Kasi kapag nawalan na kami lalo ng pakialam ni mama, magiging kawawa ka." Matalim pa rin ang tingin ng kanyang kapatid. "Oo, edi ako ng masamang ugali. Ako naman palagi ang mali para sa inyo. Napapagod na pala kayo sa akin, so dapat wala kayong pakialam sa mga desisyon ko. Hindi nyo ba nakikita na masaya ako?" Nakita ni Stella na nagsimula ng magbago ang tono ni Sally. May sakit na sa boses nito pero naramdaman niya ang matinding galit. "Kaligayahan yan sa'yo, Sally? Huwag mong gawing dahilan ng kaligayahan mo para magpatuloy ka sa mga kamalian mo," sabi pa ni Stella at gigil na dito. "Hindi mo ba nakikita, Sally? Yang tinatawag mong kaligayahan mo, sisirain ka lang yan. Paano kung isang araw magising ka at wala nang pupuntahan ng buhay mo? Hindi habang buhay na susuportahan ka ni mama. Pasuko na nga tumatanda ka na pero wala ka pa rin natututunan sa buhay mo. Huwag mo ring idadahilan na minor ka pa dahil yung mga desisyon mo sa buhay hindi na simpleng pang teenager lang." Natahimik si Sally. Tama lang, gusto ni Stella na ang mga salitang yon ay tumusok sa puso at isipan ng kanyang kapatid. Sa pagkakataong yon, hindi na ito makapagsalita. Hindi na rin makagalaw. Dati, parang hindi ito apektado sa mga sinasabi ni Stella. Pero hindi niya alam kung ano ang mayroon sa araw na yon at mukhang natinag si Sally sa mga sinabi niya. Walang nagawa si Sally kundi magpumiglas ulit sa hawak niya. Naluluhan na lang itong pumasok sa sarili nitong kwarto. Si Stella natulala na lang sa may pintuan. Siguro naman magtatanda na ito sa kanyang mga sinabi. Pagod na siya sa paulit-ulit. Para rin naman kay Sally ang lahat ng mga sermon na yon. Pagkatapos ng sagutang yon, hindi niya alam kung mahihimasmasan ba ang kanyang kapatid. Pero medyo nabawasan na ang pagala nito. Hindi na rin gaanong sumasama sa mga kaibigan nito na masama ang impluwensya rito. Tamad pa rin sa mga gawaing bahay at pag-aaral. Pero at least, hindi na ginagabi sa pag-uwi o ilang araw na nawawala dahil nasa bahay ng kabarkada. "Himala, napakali na sa bahay ang kapatid mo. Anong nakain at nasa bahay na palagi?" Saad ni Grace habang naguhugas ng paa.
Mahina siyang tumawa. Hindi ko rin po alam, Mama. Pero wag na lang po natin punahin. Baka nagising lang talaga at nahimasmasan. Napagsabihan ko po kasi nung nakaraan. Alam niyo na po yun, yung sa sinabi nga po ng teacher niya. Huminga ng malalim si Grace at umayos ng tayo. Sana ay tuloy-tuloy ng pagbabago niyan. Tigilan na sana ang pagbo-boyfriend. Biruin mo, 14 anyos lang. Kinakatakot ko na baka mabuntis ng maaga. Hindi naman niya kaya yon. Hiling ko lang na huwag na siyang mag-boyfriend at mag-aral na lang kahit pala ko lang grades. Kahit yun na lang. Gusto ko na siyang sukuan minsan. Pero sa totoo lang, ayokong pangit pang maging pinagdaanan niya bago pa siya matuto. Tumango na lang si Stella. Yun din naman ang hangad niya para kay Sally. Kapatid niya ito, kaya gusto niyang mapabuti pa rin. Makinig at matutong sumunod. Para kapag mag-isa na lang ito, marunong humarap sa tunay na kalakaran ng mga tao sa mundo. Subalit, kaya ba talagang magbago ng isang tao ng ganon-ganon na lang? Malapit ng birthday ko, Mama. Paalala ni Sally isang gabi habang kumakain sila. Napatingin si Grace dito. Si Stella naman, iniisip na kung anong regalo niya para kay Sally. Naisipan niyang regaluhan dahil kahit paano, umaayos na ang ugali nito. Medyo nakikinig na rin kahit paano. Subalit mukhang akala niya lang pala yun. Maghahanda ako sa birthday ko. Mag-iimbita ako ng mga kaibigan. Biglang sabi ni Sally. Nakita ni Stella na natigilan ang kanyang ina. Napatingin siya rito. Alam niyang wala ng pera ang mama nila. Kakabayad lang nito ng mga naipong bills at mga bayarin nila sa ilang utang. Sige, magpapansit tayo. Sambit na lang ni Grace. Natigilan sa pagnguya si Sally. Pansit lang? Gusto ko yung katulad ng kay Ate Stella. Ganong handa rin. Tinapos na muna ni Grace ang kinakain bago ito sumagot. Anak, wala tayong pera. Marami tayong binayaran ngayong buwan. Yung birthday ng Ate Stella mo, pinag-ipunan ko lang talaga yon. Kumunot ang noo ni Sally. Bakit kapag sa akin wala? Hindi ka nag-ipon para sa akin? Kapag birthday ni Ate Stella may handa tayo pero kapag ako wala? Mama, parang unfair mo naman. Gusto ko rin na may handa sa birthday ko. Hindi na makasagot ang mama nila. Tumayo ito at tumalikod na lang. Niligpit ang sarili nitong pinagkainan. Kaya naman si Stella na ang magpapaliwanag ng maayos. Siguradong mamimisinterpret na naman yon ng kanyang kapatid. Sally, wala tayong pera sa ngayon. Hindi naman sa paborito ako ni Mama. Talagang pinag-ipunan niya kasi 18th birthday yon at para kahit papano naman, espesyal ang debut ko. Saka alam mo naman na taon-taon, nagpapansit lang tayo sa birthday natin o kaya ice cream. Saka na lang magdemand ng handa kapag malapit ka ng maging 18. Paliwanag rito ni Stella. Napabusangot si Sally at umiral na naman ang pagiging makitid ang utak. Sige, ganyan naman kayo eh. Ayaw nyo pang sabihin na siya lang ang ipaghahanda nyo kasi siya lang naman ang masunurin yung anak. Nagsalita na ang ina nilang si Grace. Sally, hindi ganon. Sadyang napaghandaan ko lang ang birthday ng ate mo kasi 18th birthday niya yon. Sa debut mo, sisikapin ko rin na makapag-ipon, na mabigyan ka ng handa. Pero sa ngayon, magpansit muna kasi yun lang ang kaya ko. Wala tayong pera, anak. Nagbayad ako ng mga bayarin natin. Umintindi ka naman, Sally. Naiinis na tinapos ni Sally ang pagkain nito. Pagkatapos, tumayo na ito at padabog na iniwan ang pinagkainan doon. Napatingin na lang si Stella kay Sally na padabog na umaakyat. Alam niyang sinadya nito yon. Napailing na lang siya at kinuha ang pinagkainan ng kapatid. Mama, pasensya na po, bulong niya kay Grace. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Hay, ang batang yun talaga. Akala ko naman tuloy-tuloy ng pagbabago. Alam ko naman na bilang nanay ninyo, ibigay ko ang mga bagay na deserve ninyo. Mama, naiintindihan ko po na gusto nyong ibigay lahat para sa amin ni Sally. Masaya po ako na alam ninyo po ang deserve naming magkapatid. Pero hindi po ibig sabihin, hindi ka na po namin iintindihin bilang mga anak mo. Kaya po humihingi ako ng sorry.
Sorry kasi nakakatanggap ka pa po ng ganon mula kay Sally kahit na ginagawa mo naman po kung ano ang kaya mo. Bahagya niyang niyakap ng patagilid si Grace. Alam niyang nahihirapan na talaga ito sa buhay. Kitang-kita naman sa mukha nito at sa katawan. Kaya ipinagpapasalamat yon palagi ni Stella. Pero kapag si Sally na, kahit kaunti ay hindi ma-appreciate ang ginagawa ng kanilang butihing mama. Dahil sa naging asal ng kapatid, dala niya tuloy hanggang school. May pera siyang naitabi. Naipon niya sa pagbebenta ng Graham balls sa classroom. Naiinis pa rin siya kaya hindi niya alam kung ibibili niya pa rin ba ng regalo si Sally o huwag na lang. Bakit nakabusangot ka na naman? Tanong ni Mark sa kanya at naglapag ng isang waffle. Para sa'yo, bumili ako sa kantin. Naalala kong favorite mo kaya binili na rin kita. Mas lalo siyang napasimangot. Mark, hindi nga sabi ako nagpapaligaw. Tumawa naman ang binata. Oo nga, hindi nga. Binili lang kita ng pagkain. Libre. Libre pero halos araw-araw na. Ayokong umasa ka, Mark. Ibang priorities ko sa buhay sa ngayon. Napangiti si Mark pagkatapos kumagat sa sarili nitong waffle. Alam ko naman, Stella. Paulit-ulit mong pinapaalala. Alam ko na wala kang panahon mag-entertain. Pero hindi naman kasi agad mawawala ang pagkagusto ko, Stella. Magkaibigan lang naman tayo. Wag mo sanang gawing big deal ang panilibre ko. Gusto ko lang talaga kapag napapakain kita. Matakaw ka kasi pero nagtitipid ka madalas, kaya pinipigilan mo lang. Kaya sige na, tanggapin mo na sa tuwing may binibigay sa'yo. Mas sasama ang loob ko kapag hindi mo tinanggap. Kainin mo na. Masamang pinaghihintay ang grasya. Napangiti na lang si Stella at kinuha ang waffle. Tahimik sila habang kumakain. Wala silang relasyon ni Mark. Hindi na ulit ito sumubok na manligaw. Pero dahil nakakasama niya, hindi maitatanggi ni Stella ang attachment na nararamdaman. Kaya araw-araw niya pa rin pinipigilan ang kanyang sarili na makaramdam ng higit pa. Hindi naman niya kasi alam kung hanggang kailan lang si Mark sa tabi niya. Inaasahan niyang aalis din ito. Mapapagod na maghintay hanggang sa magawa na niya ang mga gustong gawin sa buhay. Sa mga sumunod na araw, nagtatalo man ang isipan ni Stella. Binilhan niya pa rin ng regalo ang kanyang kapatid. Nagpasama siya kay Carla dahil hindi naman siya marunong pumili ng makeup. Yun lang kasi ang alam ni Stella na hilig ni Sally. Bakit reregaluhan mo pang kapatid mong demonyita? Tanong ni Carla habang pumipili ng BB cream para kay Sally. Kaya namimihasa yun eh. Kasi palagi niyong inuunawa. Carla, naiinis ako kay Sally. Pero walang ibang uunawa sa kanya kundi kami. Reregaluhan ko kasi nagtatampo na pansit lang ang handa niya. Sa kanitong mga nakaraang linggo, medyo umaayos na naman ang ugali niya. Umismid ang kanyang kaibigan. Medyo lang. Sus, Stella, nagpapahinga lang yun. Pustahan, babalik ang pagiging maldita ng kapatid mo. Napabuntong hininga na lang siya at hindi na nagsalita. Ayaw niyang gatungan ang mga sinasabi ni Carla. Basta ngayon, may nakikita siyang kaunting pagbabago. Baka naman hindi mali na umasa roon. Pagkatapos bumili ng regalo, umuwi na si Stella. Shortened lang ang klase nila kaya mas maaga siyang umuwi. Gayunpaman, medyo nagulat siya na bukas ang bintana ng bahay. Ibig sabihin may tao? Saad niya at napatingin sa itaas. Sinong umuwi? Si Mama o si Sally? What if nagkating na naman si Sally? Bago niya pa mabuksan ang pinto, saktong dumaan ang kapitbahay nila na si Manang Emma. Nako, nasa loob ang kapatid mo. Mukhang hindi pumasok sa school. Nakita ko kanina. Pumasok kasama nung isang lalaki. Boyfriend niya yata yun. Po? Gulat niyang tanong. Tumango si Manang Emma. Oo, nakita ko kanina. Hindi pa lumalabas. Sinamantala yata na walang tao dyan sa inyo. Tahimik ang pumasok at malalaman mong may kasama si Sally sa loob. Yang kapatid mo talaga. Katulad ng bilin ni Manang Emma. Tahimik nga siyang nagbukas ng pinto. Napatingin agad siya sa itaas. Maliit lang ang bahay nila kaya naririnig niya agad ang mga boses. Marahang umakyat si Stella. Papalapit pa lang siya sa silid ni Sally. Nalaglag na ang panga niya at hindi makapaniwala.
Paano ba naman? Naririnig niya ang mga impit ng ungol ni Sally at ng kung sinong Poncio Pilatong kasama nito. Nang hawiin niya ang kortina, mas lalo siyang nagulat. Sa ibabaw ng foam, nakahiga ang kapatid niya at nakaibabaw ang boyfriend nito. Parehong walang saluwal ang dalawa. "Sally! Anong kalokohan to?" sigaw ni Stella. Sumigaw din si Sally, dali-daling bumangon at inayos ang sarili. "Ate, ano ba?" Nagulat ang boyfriend ng kanyang kapatid at agad na nagsuot ng shorts. Bago ito makaalis, agad niyang itinulak at hinampas. "Anong ginawa mo sa kapatid ko? 14 pa lang yan. Sira ulo ka, ha?" Hinila ni Sally ang boyfriend nito at tinulak palabas. "Makoy, umalis ka na nga. Sige na, ako nang bahala kay ate." Dali-daling bumaba at umalis ng bahay ang boyfriend ng kapatid niya. Si Sally naman, nakatingin sa kanya ng masama na para bang siya pa ang may kasalanan. Ito nga ang nahuli ni Stella na may ginagawa kasama ang lalaking yon. "Ano yon?" Dinuro ni Stella ang baba. "Sally, ano yon?" Napairap si Sally habang inaayos ang buhok pati na rin ang bra nito. "Nakita mo na nga, 'di ba? Hiling mo talagang magtanong kung anong obvious no?" Mabilis ang paghinga ni Stella sa galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang kapatid. May kasalanan na ngang nagawa. Ito pa ang may ganang magalit. Parang may kung anong pumutok sa loob ni Stella. "Obvious? Obvious sa'yo, Sally. 14 ka pa lang. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, ha?" "Buhay ko to, ate," sagot agad ni Sally at taas noo pa talaga. "Hindi ikaw ang magdadesisyon para sa akin." Natawa si Stella ng mapakla. Sino? Yung lalaking kakapasok mo lang dito? Yung Makoy na yon? Kilala mo ba talaga yon? Mas kilala ko siya kaysa sa'yo at mas kilala niya ako kaysa sa inyo. Balik ni Sally at mas tumalim ang tingin. "Ikaw, wala ka namang alam sa akin. Lagi ka nalang nagmamagaling." "Hindi ko kailangan malaman ng lahat para maintindihan mali ang ginagawa mo," sigaw ni Stella. "Sa mismong bahay pa natin, Sally? Wala kang hiya. Ang bata-bata mo pa." "Bakit? Anong pakialam mo?" Matapang na sagot ni Sally. "Hindi ka naman ang nanay ko." "Pero ate mo ko," sagot ni Stella. Halos mapunit ang lalamunan. "At responsibilidad kung itama ka kapag mali ka na. Ni wala nang pakialam si mama. Hindi ka niya sinasaway kasi tumataas lang ang dugo niya sa'yo. Hindi ka naman nakikinig." "Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Hindi ka perpekto, Ate Stella. Huwag kang umasta na parang napakabuti mong tao." Napapikit si Stella sandali. Ramdam niyang init ng dugo sa ulo niya. Hindi niya na talaga alam ang gagawin sa kanyang kapatid. "Sally!" Pilit niyang pinakalma ang sarili. "Ano bang utak ang meron ka? Ikaw na nga ang mali. Ikaw pang ganyan." "Ay, tigilan mo nga ako sa drama mo, ate." Putol ni Sally. "Alam ko yung ginagawa ko." "Talaga?" Nanlilisik ang mga mata ni Stella. "Alam mo bang pwede kang mabuntis? Alam mo bang pwede kang iwan yan? Alam mo bang..." Ano kung mabuntis?" Sigaw ni Sally. Para siyang sinampal ng hangin. Tinalikuran siya nito pero hinila niya ito pabalik. Hindi na niya nagugustuhan ang tabas ng dila ng kapatid niya. Pati na rin ang paraan kung paano ito mag-isip. "Ano? Alam mo bang hindi lang naman ikaw ang mamomroblema kapag nabuntis ka?" Bulong ni Stella. Halos hindi makapaniwala. "Anong sinabi mo?" Ano kung mabuntis?" Ulit ni Sally at mas matapang na. "At least, may taong nagmamahal sa akin. Hindi gaya mo na wala. Ang boring mo. Inggit ka lang siguro kasi hindi mo ma-experience ang mga na-experience ko. Kung inggit ka, magpatira ka rin para..." Hindi na nito natapos ang sasabihin. Nanlaki ang mga mata ni Sally. Napahawak ito sa pisngi. Halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Si Stella naman ay tila natauhan sa sarili niyang ginawa. Nanginginig ang kanyang kamay. "Sally," nanginginig niyang sabi. Hindi ko..." Pero bago niya pa matapos, biglang gumanti si Sally. Napaatras si Stella nang tamaan ng sampal ng kanyang kapatid. Mas malakas at mas puno ng galit.
Wala kang karapatan! Sigaw ni Sally habang umiiyak na. Wala kang karapatang saktan ako kahit ate kita. Wala! At wala ka rin karapatan na sirain ang sarili mo. Balik ni Stella habang nanginginig pa rin ang boses. Mas gugustuhin ko pang sirain ang sarili ko kaysa maging katulad mo. Sigaw ni Sally. Hindi na nakapagpigil si Stella. Hinawakan niya ang braso ng kapatid. Makinig ka sa akin. Bitawan mo ako. Sigaw ni Sally at pilit kumakawala. Hindi. Hanggat hindi ka nakikinig. Sagot ni Stella. Biniwan mo sabi. Sigaw ni Sally sabay tulak sa kanya. Pero hindi bumitaw si Stella. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ang hawak. At doon na nagsimula ang gulo. Nag-agawan sila. Nagsabunutan. Nahila ni Sally ang buhok ni Stella. Dahilan para mapasigaw siya. Gumanti rin si Stella. Hinawakan ang buhok ng kapatid. Pareho silang nawalan ng kontrol. Tumigil ka! Sigaw ni Stella. Ikaw ang tumigil, ate! Balik ni Sally. Hindi ka na nakakatuwa! Sa gitna ng kanilang pagsasabunutan, napaatras si Stella. Hindi niya namalayan na malapit na siya sa hagdan. At sa isang malakas na tulak ni Sally, naramdaman niya ang biglang pagkawala ng balanse. Wala na pala siyang hahakbangan. Bumagsak pababa ang katawan ni Stella. Ate Stella! Sigaw ni Sally mula sa taas. Pero hindi na niya masyadong narinig. Masakit lang ang kanyang ulo. Pagmulat ng mata ni Stella, malabo ang paligid. Parang umiikot ang lahat. Ramdam niya ang kirot sa ulo at may mainit at basa siyang naramdaman. Aray, mahina niyang daing. Sos Mariosep! Sigaw ni Manang Emma. Dugo! Ang daming dugo! Unti-unting luminaw ang paningin ni Stella. Nakita niya si Manang Emma na nagmamadaling kumuha ng tela at idiniin yon sa ulo niya. Manang, mahina niyang tawag. Ay, huwag kang gagalaw, iha, sabi ni Manang Emma at nag-aalala. Diyos ko, anong nangyari dito? Sa gilid, nakatayo si Sally. Namumutla, nanginginig at parang hindi alam ang gagawin. Ate, anong nangyayari dito? Malakas na boses ni Grace ang umalingaw-ngaw sa buong bahay nang makapasok ito. Mahina ang boses ni Sally. Hindi ko po sinasadya, Mama. Pagpasok ni Grace, agad nitong nakita si Stella na duguan. Hawak-hawak ni Manang Emma. Stella! Sigaw nito at dali-daling lumapit. Anong nangyari sa'yo? Nadulas lang po. Pilit na sabi ni Stella kahit nahihirapan. Pero sumingit si Manang Emma. Huwag na nating itago, Stella. Narinig ko kayo. Nakita ko rin kung paano ka nahulog. Grace, nahulog si Stella. Si Sally ang may dahilan dahil may pinapasok na lalaki dito sa bahay. Nahuli nitong ate. Sinaway niya. Kaya nagkagulo. Nagtulakan. Nahulog si Stella sa hagdan. Parang may sumabog sa mukha ni Grace. Dahan-dahan itong tumayo at hinarap si Sally. Totoo ba yon? Malamig na tanong nito. Hindi makasagot si Sally. Nanginginig lang ito habang naluluha na. Sumagot ka! Sigaw ni Grace. Opo, mahina nitong sabi. Isang malakas na sampal ang sumunod. Napaatras si Sally sa sampal na yon ng mama nila. Sa pagkakataong yon, may kumawala ng hikbi rito. Malandi ka! Sigaw ni Grace. Sa edad mong yan? Sa sarili mong bahay? Wala kang hiya. Umiiyak na si Sally. Wala kang modo! Tuloy ni Grace. Hindi ka marunong makinig. Pasaway kang bata. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ha? Tapos ganito pang ginawa mo sa ate mo. Papatayin mo ba? Ha? Pasalamat ka't sinaway ka niyan. Pero ang tigas ng ulo mo. Halos hindi na niya maintindihan. Mas ininda ni Stella ang sugat sa ulo. Pero nakita niyang napayuko si Sally at tuloy-tuloy ang mga luha. Pinalaki ba kita ng ganito? Sigaw ni Grace. Binibigyan kita ng pag-aaral, pagkain, tirahan.
Eto ang isusukli mo. Lahat ng pag-unawa, ibinigay na namin sa'yo. Pero nasasagad na kami, Sally. Hindi kami Diyos na madaling magpatawad. Ma, hindi ko po sinasadya. Pilit ni Sally. Hindi sinasadya? Putol ni Grace. Hindi sinasadya na magpasok ng lalaki? Hindi sinasadya na magkalat ng kalandian sa loob ng bahay? Tinulak mo pa ang ate mo. Hindi ko po sinasadya na mahulog si ate. Umiiyak na sabi ni Sally. Pero hindi yon pinakinggan ni Grace. Wala kang kwentang anak. Puro ka problema. Puro ka kahihiyan. Hirap na nga akong palakihin kayo. Igapang kayong dalawa. Ganyan ka pa. Gusto kong isipin na baka nagkulang lang talaga ako. Pero hindi eh. Yung ate mo, lumaki naman ng maayos. Bakit ikaw? Parang naging tatlong sungay. Napapikit si Stella. Kahit nahihilo, ramdam niyang bawat salitang binibitawan ng ina nila. Alam niyang nadadala na lang sa galit si Grace. At ikaw pa ang may ganang manakit? Tuloy ni Grace. Sinaktan mo pa ang kapatid mo. Ano ka ba? Hayop? Ma, mas lumakas ang mga hikbi ni Sally. Lumayas ka na! Sigaw ni Grace. Kung hindi mo kayang sumunod sa batas ng bahay na to, wala kang karapatang tumira dito. Ma, bulong ni Sally habang nanginginig. Sorry po. Pero hindi na pinansin ni Grace ang kanyang kapatid. Nakatutok na ang pansin nito kay Stella. Sa mga mata niya, may sakit, may galit, pero may kung anong hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang pakalmahin ang nanay nila. Alam niyang hindi naman intensyon ni Grace na palayasin si Sally. Galit lang talaga ito sa nangyari. Doon tuluyang bumigay si Sally at malakas na humagulgol. Ayoko na maging anak ninyo. At bago pa mapigilan ng kahit sino, tumakbo na ito palabas ng bahay. Sally! Sigaw ni Stella. Hayaan mo na yon, sabi ni Grace at mariing pinipigilan si Stella. Matuto siya sa buhay at ayaw tumigil ng pagdurugo ng ulo mo. Nagsuggest na si Manang Emma. Mabuti pa dalhin na natin siya sa ospital. Malalim ang sugat niya. Ngunit sa kabila ng sakit, sa kabila ng hilo, iisa lang ang tumatakbo sa isip ni Stella. Ang kapatid niya at ang takot na baka sa pag-alis nito ay hindi na bumalik pa. Sinugod na nga siya sa ospital. Medyo hindi na niya maintindihan ang mga nangyayari. Ang alam lang ni Stella, tatahiin ang kanyang sugat. Nang matapos, nakatulog siya ng ilang oras bago muling nagising. Dahan-dahan lang, iha. Agad na paalala ni Manang Emma. May tahi ang noo mo, 4 na tahi ang nilagay ng doktor. Bigla siyang napasinghap, dahilan para kumirot ang ulo niya. Napangiwi siya at napahawak sa bandang noo. Ay, huwag mong gagalawin, sabi ni Manang Emma at marahang hinawakan ang kamay niya. Kagagaling mo lang sa tahi. Nasaan po si Mama? Tanong ni Stella kahit ramdam pa rin ang hilo. Bumaba lang saglit, inaayos yung mga papeles. Libre naman daw ang hospital bill pero may mga binili pa rin. Gamot, gasa, kung ano-ano. Parang may kumurot sa dibdib ni Stella. Napagastos pa po siya? Wala yon, sagot ni Manang Emma. Mas mahalaga ang kalagayan mo. Hindi na siya nakasagot. Sa halip, napatingin na lang siya sa kisame. Pero hindi yon ang nasa isip niya. Si Sally pa rin ang laman ng kanyang utak. Nasaan na kaya ang kapatid niya? Hindi nagtagal, nakauwi na rin sila. Tahimik ang buong bahay pagpasok nila. Parang may kulang, parang may nawawala sa bawat sulok. Maingat na umupo si Stella sa sala. Ramdam pa rin niya ang bahagyang hilo. Pero mas nangingibabaw ang kaba sa dibdib niya. Maupo ka na muna dyan, sabi ni Grace habang inilalapag ang supot ng mga gamot sa mesa. Huwag ka munang kikilos ng kikilos. Opo ma, mahina niyang sagot. Napatingin siya sa hagdan. Doon pa rin, parang seriwa pa rin sa isip niya ang nangyari. Napalunok siya. Ma? Maingat niyang tawag.
sagot ni Grace habang inaayos ang mga gamit. Si Sally po, umuwi na po ba? Saglit na natigilan si Grace. Hindi ito agad sumagot. Hindi pa. Parang may bumigat sa dibdib ni Stella. Baka po hindi siya umuwi agad? Hayaan mo muna yon, sagot ni Grace. Medyo malamig pa rin ang tono. Baka magpalipas lang yun ng gabi sa mga kaibigan niya. Kailangan niyang mag-isip. Napayuko si Stella. Pero hindi siya papakali. Ma, totoo po ba yung sinabi niyo kanina? Anong sinabi ko? Tanong ni Grace at hindi tumitingin sa kanya. Na pinalalayas niyo siya? Tumigil si Grace. Dahan-dahan itong napabuntong hininga bago humarap sa kanya. Hindi, sabi nito at medyo humupa na ang galit sa boses. Nasabi ko lang yon dahil galit ako. Napahinga ng kaunti si Stella. Yun din ang tingin niya. Talagang nagalit lang si Grace. Hindi ko naman kayang palayasin ang anak ko, dugtong ni Grace. Kahit ganun pa siya. Babalik pa po kaya siya? Tanong ni Stella at may halong pag-aalala. Babalik yon, sagot ni Grace. Tila pinipilit maging sigurado. Wala naman niyang pupuntahan. Hindi naman yan nakakatiis at umuuwi agad. Hindi na nagsalita si Stella. Pero sa loob niya, may kung anong hindi mapakali. Hindi niya alam kung bakit, pero parang hindi na ganun kasimple ang nangyaring sagutan katulad noon. Tila sa pagkakataong yon, mas malala ang lahat. Lumipas ang isang araw, 2, 3, pero walang Sally na bumabalik. Bawat araw, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Stella. Bawat pagmulat niya ng mata sa umaga, umaasa siyang maririnig niya ang boses ng kapatid at ang malakas nitong patugtog ng music, ang walang pakundangang paglakad nito sa bahay. Pero wala at tahimik pa rin. Ma? Tawag niya isang umaga habang nag-aalmusal sila. Sagot ni Grace habang abala sa pagkain. 3 araw na po, wala pa rin si Sally. Napahinto si Grace sandali, pero agad din itong nagpatuloy sa pagkain. Babalik din yon. Paano kung hindi na natuloy ni Stella ang sasabihin? Walang kung ano, putol ni Grace. Matigas ang ulo nun, pero hindi yun magtatagal sa labas. Hindi na sumagot si Stella, pero hindi siya mapakali. Kaya matapos kumain, dahan-dahan siyang umakyat sa kwarto ni Sally. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong siya ng pamilyar na amoy. Halo ng pabango at kung ano-anong gamit ng kapatid niya. Marahan siyang pumasok. Tiningnan niya ang kama na magulo pa rin. Lumapit siya sa cabinet. Binuksan niya yon. At doon siya tuluyang nanlamig. Wala na ang ilan sa mga gamit ni Sally. Pati ang maliliit nitong bag, wala na rin. Hindi, bulong ni Stella. Napaatras siya at napaupo sa gilid ng kama. Umalis siya? Talagang umalis siya? Kinabukasan, kahit hindi pa siya ganap na magaling, pinilit ni Stella na pumunta sa school ni Sally. Kailangan niyang malaman kung nasaan ito. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Pagdating niya roon, diretso siyang nagtanong-tanong. Hinanap niya ang mga kakilala ni McCoy, ang lalaking kasama ng kapatid niya. Excuse me, maingat niyang sabi sa isang grupo ng mga estudyante. Kilala niyo ba si McCoy? Nagkatinginan ang mga ito. Bakit po? Tanong ng isa. Yung kapatid ko kasi kaibigan niya, sagot ni Stella. Gusto kong malaman kung nasaan ang bahay nila. Si McCoy? Sabi ng isa. Wala na po siya dito. Wala na? Ulit ni Stella. Anong ibig mong sabihin? Lumipat na po siya, sagot ng isa. Sa Laguna na raw siya nakatira ngayon. Alam ko wala na siya sa dati nilang tirahan. Parang tumigil ang mundo niya. Laguna? Opo, sagot ng estudyante. Biglaan nga po parang last week lang. Hindi na niya narinig ang mga sumunod pang sinabi. Paano kung sumama ang kapatid niya sa McCoy na yon? Salamat, mahina niyang sabi bago siya tumalikod. Hindi na siya nagtagal sa school. Halos lutang siyang umuwi.
dala ang mabigat na katotohanan na pilit niyang iniiwasan. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Grace na nakaupo sa sala. "Ma?" tawag niya. Napatingin ito sa kanya. "Oh, bakit?" "Ma," ulit niya at mas mabigat ang boses ngayon. "May nalaman po ako. Si Makoy po, yung boyfriend po ni Sally ngayon, umalis na raw po dito. Sa Laguna na raw po siya nakatira. Baka sumama si Sally roon." Natigilan si Grace bago muling nagsalita. "Anong sinabi mo?" "Ma," nanginginig na si Stella. "Wala na po yung ibang gamit niya sa kwarto. Dinala niya po." Natulala na lang ang kanyang mama. Hindi ito kumikibo. Hindi ito gumagalaw. Parang hindi na nga matanggap ang narinig. "Hindi," bulong nito. "Hindi gagawin ng anak ko yon. Babalik siya. Takot yun mag-isa at kapag wala tayo." Pero kahit sinasabi niya yon, pareho nilang alam ni Stella na yon ang pinakamalapit sa katotohanan. Hindi mapakali si Stella. Mula nang malaman niya ang posibilidad na sumama si Sally kay Makoy sa Laguna, parang hindi na siya mapirmi. Kahit nagpapahinga siya sa kama, kahit pinipilit niyang ipikit ang mga mata niya para makatulog, paulit-ulit lang na bumabalik sa isip niya ang mukha ng kapatid. Hawak niyang cellphone. Ilang beses na siyang nag-type. Ilang beses na rin siyang nag-delete. Hanggang sa tuluyan na niyang pinindot ang send. "Sally, umuwi ka na. Please. Nag-aalala na kami ni Mama. Hindi ka na namin papagalitan. Gusto lang naming malaman na okay ka." Nakatitig lang siya sa screen. Hinihintay kung magre-reply ito. Lumipas ang ilang minuto, wala pa rin. Napabuntong hininga siya at muling nag-type. "Sally, please. Kahit isang message lang. Sabihin mo lang kung nasaan ka. Kahit hindi ka muna umuwi basta alam namin na safe ka." Parang kinakausap niya ang hangin. Napakagat siya sa labi. Hindi siya sumuko. Pinindot niya ang call button. Nag-ring ng 3 beses hanggang sa pinatay ang tawag. Parang may kumurot sa dibdib niya. "Bakit mo ako pinapatayan, Sally?" Hindi niya sinabi kay Grace ang tungkol doon. Pero alam niyang nararamdaman din ito yon. Tahimik lang ang nanay nila. Pero ramdam ni Stella ang bigat ng bawat kilos nito. Sa tuwing mapapatingin ito sa pinto, sa tuwing may maririnig silang yabag sa labas, bahagyang tumitigil ang galaw nito. Umaasang baka si Sally na yon. "Ma?" minsan niyang tawag habang naglalabas si Grace. Sagot nito nang hindi tumitingin. "Kapag umuwi po si Sally, nag-aalangan niyang simula. Hindi niyo po siya papalayasin, di ba?" Saglit na natigilan si Grace. Dahan-dahan itong napabuntong hininga. "Hindi, umuwi na siya. Bakit ko palalayasin?" Napakagat labi si Stella. "Galit pa rin po ba kayo sa kanya?" "Galit, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala. Babalik yon," dagdag ni Grace, pero ngayon parang hindi na sigurado. At yon ang pinanghawakan nilang dalawa. Araw-araw, linggo-linggo, hanggang sa lumipas ang 5 buwan. At isang hapon, bumukas ang pinto. Nasa kusina si Stella noon, naghihiwa ng gulay. Narinig niya ang mahinang paglangit-ngit ng pinto. Akala niya ay si Grace lang. Pero nang sumilip siya, natigilan siya. Nakatayo sa may pintuan si Sally. Payat, maputla at tila ibang-iba na sa dating kapatid niya. "Sally?" Halos hindi makalabas ang boses ni Stella. Napatingin si Sally sa kanya. "Ate..." Mula sa taas, bumaba si Grace. At nang makita ang anak, natigilan din ito. Ilang segundo ang lumipas at walang nagsalita sa kanila. Parang lahat sila hindi alam kung saan magsisimula. "Umuwi ka na," simpleng sabi ni Grace at hinila si Sally. "Umupo ka na rito. Kumain ka na ba? Magluluto pa lang ang ate mo. Pero ibibili na lang kita sa karinderya kung nagugutom ka na talaga." Sa pagkakataong yon, umiyak si Sally at yumakap sa kanilang ina. Panay ang paghingi nito ng tawad. Bakas din ang pagsisisi sa mukha nito. Lumipas ang mga araw. Tahimik pa rin ang bahay.
Walang nagtatanong o nag-uungkat sa mga nangyari sa kapatid niya. Ayaw na nilang magtanong. Ang mahalaga, umuwi na ito sa kanila. Parang may kasunduan silang tatlo na kalimutan muna ang lahat. Hanggang sa isang gabi, lumapit si Sally kay Stella. "Ate," mahina nitong tawag. Napalingon si Stella habang nagbabasa. Bakit?" Napayuko si Sally. "Sorry," parang may kumurot sa puso ni Stella. "First time yan." "Sa lahat," dugtong ni Sally habang nanginginig ang boses. Matagal na tinitigan ni Stella ang kapatid. Marami siyang gustong sabihin, mga tanong at mga hinanakit. Pero sa huli, pinili niya lang ulit na unawain ito. "Okay lang," sabi ni Stella at hinila ito para yakapin. Isang umaga, biglang napatigil si Stella sa ginagawa. Narinig niya ang pagsuka mula sa banyo. "Sally?" Tawag niya at hindi napigilang mag-alala. Mabilis siyang lumapit at binuksan ang pinto. Nakita niya si Sally, nakayuko sa inidoro at tuloy-tuloy ang pagsusuka. "Sally!" Agad siyang lumapit. "Anong nangyayari sa'yo?" Umiling lang si Sally, umiiyak habang sumusuka. "Ate! Mama!" Dali-daling dumating si Grace. "Anong nangyayari? Anong masakit sa'yo?" Sumagot si Stella dahil kanina pang umiiyak ang kanyang kapatid. "Hindi ko po alam kanina pa siyang nagsusuka." Natigilan si Grace. Tiningnan nito ng mabuti si Sally. "Gaano ka na katagal na ganito?" Napaiyak lalo si Sally. "Ma, sorry po. Umuwi po ako rito kasi buntis po ako." Parang bumagsak ang mundo ni Stella. "Ano?" Pero si Grace hindi na nagulat. Napapikit lang ito sandali. Siguro inaasahan na nito dahil nga walang pakundangang sumama si McCoy kay Sally. "Saan nakatira ang lalaki?" Malamig na tanong ng mama nila. "Pananagutan ka niya. Kailangan kanyang panagutan." Umiyak nang umiyak si Sally. "Ma, hindi po." "Anong hindi?" Tanong ni Grace at tumataas na ang boses. "Sumama ka sa lalaking yon. Binuntis ka tapos pauuwiin ka rito? Hindi ka pananagutan?" Hindi niya po ako pananagutan." Hagulgol ni Sally. "Ang boyfriend ko, hindi niya po ito pananagutan." "Bakit?" Sigaw ni Grace. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi makasagot si Sally. Napatingin si Stella sa kapatid. At sa unang pagkakataon, may napansin siyang takot doon. "Sally," mahina niyang tawag. "Anong nangyari sa'yo?" Doon tuluyang bumigay si Sally. Humagulgol ito ng malakas. "Ate, hindi si McCoy ang ama. Yung tito niya ang ama ng baby na to." "Ano?" Bulalas ni Grace. Tinayo agad ni Stella ang kanyang kapatid. "Anong ginawa niya? Paanong tito ng boyfriend mo?" Napayuko si Sally habang tuloy-tuloy ang luha. "Ate, pinagsamantalahan niyo ako. Wala kasi si McCoy doon, nagtatrabaho para sa amin. Tapos yung tito niya nandun, paulit-ulit na ginawa sa akin. Ate, malandi ako, oo. Pakawala ako pero hindi ko gugustuhin na gawin sa akin yung lalaking hindi ko naman gusto." Parang sinaksak ang puso ni Stella. Naluluha siya habang nakatingin dito. Hindi siya makapaniwala na yon ang pinagdaanan ng kapatid niya sa 5 buwan na nakipagtanan ito. "Wala pong ginawa si McCoy," tuloy ni Sally habang humihikbi. "Nang sinabi ko po sa kanyang ginawa ng tito niya, tinawag pa po niya akong malandi. Ako pa raw ang may gusto. Umalis po ako, hindi ko na kaya. Hindi ko na masikmura." Napahawak si Stella sa bibig niya. Napatingin si Stella kay Grace at nakita niya ang luha sa mga mata nito. Dahan-dahang lumapit si Grace kay Sally. Mahigpit nitong niyakap ang kapatid niya. "Anak," nanginginig ang boses nito. "Bakit hindi mo sinabi agad?" Humagulgol si Sally sa yakap ng ina. "Natakot po ako. Akala ko kasalanan ko. Sumama ako ron. Naglayas ako. Lahat ng nangyari sa akin, maling desisyon ko kasi hindi po ako nakinig." "Hindi mo kasalanan yon,"
sabi ni Grace habang umiiyak na rin. Hindi mo kasalanan. Napaiyak na rin si Stella. Lumapit siya at niyakap ang dalawa. Matagal bago tuluyang nakapagsalita si Stella. Parang nanuyo ang lalamunan niya matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Sally. Kahit naroon na silang tatlo, magkakatabi, magkakayakap kanina, ramdam pa rin niya ang bigat na nakadagan sa dibdib. Maingat niyang simula. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan may gawin tayo. Napatingin si Grace sa kanya ng dahan-dahan. Ano ang gagawin natin? Magreklamo tayo, sagot agad ni Stella. Kailangan nating ipaglaban si Sally. Hindi pwedeng makalusot lang yung gumawa sa kanya nito. Napayuko si Sally. Parang mas lalo pang lumiit sa kinauupuan nito. Hindi ganun kadali yun, Stella. Mahina pero mariing sagot ni Grace. Bakit hindi? Tanong ni Stella, hindi napigilan ang sarili. Krimen yun. Pinagsamantalahan siya. Kailangan may managot. Alam ko, biglang tumaas ang boses ni Grace, dahilan para mapatigil si Stella. Alam na alam ko. Pero naiintindihan mo ba kung anong haharapin natin? Magastos, mauubos tayo, mapapagod tayo. Wala tayong pera. Isang kahig, isang tuka lang tayo, anak. Aabutin ng kung ilang buwan. Baka taon, kukuha tayo ng abogado, pupunta sa korte, paulit-ulit nating ikikwento ang nangyari. Parang sinampal si Stella ng katotohanan. Pero hindi pa yan ang pinakamalala. Putol ni Grace. Paano kung malakas ang connection ng tao na yon? Paano kung baliktarin tayo? Paano kung tayo pang mapahamak? Dahan-dahang nagsalita si Sally. Ate, wag na. Kilala sila doon. May connection yung tito niya. Narinig ko may kilala raw sa pulis, sa barangay, kahit saan. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo lalaban. Sagot ni Stella, pilit pinipigilan ng emosyon. Ayoko na, ate. Patuloy ni Sally habang nanginginig. Ayoko nang balikan yon. Ayoko nang ikwento ulit. Ayoko nang makita pa sila. Paano kung makalaya lang siya? Paano kung bumalik siya sa akin? Paano kung pati kayo madamay? Parang unti-unting nawalan ng lakas si Stella. Tiningnan niya si Grace. Nakatingin lang ito kay Sally na punong-puno ng sakit ang mga mata. At kung may mangyari sa inyo dahil sa akin, mahina pang sabi ni Sally. Doon tuluyang bumigay si Stella. Nasasaktan siya para sa kapatid pero wala siyang magawa. At sa gabing yon, napagdesisyonan nila na wala na silang gagawin. Hindi dahil tama, kundi dahil yun lang ang kaya nilang gawin. Lumipas ang mga linggo hanggang sa naging mga buwan. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay nila. Si Sally hindi na muling bumalik sa school. Nasa bahay na lang palagi. Tahimik at madalas nakahiga. Minsan nakatulala lang. At habang lumalaki ang tiyan nito, mas lalong lumalalim ang lungkot sa mga mata ng kapatid ni Stella. Si Stella naman sinubukang bumalik sa normal. Nag-enroll siya sa kolehiyo, pero kahit gaano niya pilitin na maging okay, dala-dala niya pa rin ang lahat. Isang hapon, kakauwi lang ni Stella galing sa school. Pagpasok pa lang niya sa bahay, may naamoy siyang usok ng yosi. Napakunot ang noo niya. Ma? Dahan-dahan siyang umakyat at doon niya nakita si Sally. Nakatayo sa bintana habang nanginginig na humihit-hit ng yosi. Anong ginagawa mo? Agad niyang sigaw. Nagulat si Sally, halos mabitiwan nito ang sigarilyo. Ate, mabilis na lumapit si Stella at inagawang sigarilyo. Baliw ka ba? Buntis ka! Anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Sally. Sa halip ay napaiyak agad ito. Parang bubog na madali na lang mabasag. Ate, ayoko na. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Ano? Ayoko na. Ulit ni Sally, mas malakas nang iyak. Ayoko na ng batang to. Parang nanlamig ang buong katawan ni Stella. Sally, biglang sinuntok ni Sally ang sarili nitong tiyan ng maraming beses. Parang gustong patayin ang buhay na nasa loob nun. Sally! Sigaw ni Stella.
Agad siyang lumapit at hinawakan ang kamay nito. "Tumigil ka! Pakawalan mo ako!" Sigaw ni Sally at pilit kumakawala. "Ayoko na! Ayoko na!" "Hindi, Sally, please, tama na. Bunga yan ang ginawa sa akin!" Sigaw ni Sally habang tuloy-tuloy ang luha. "Bawat galaw niya, naaalala ko lahat. Ayoko na." Napaiyak na rin si Stella. Alam niya na may trauma ito. Gusto nilang mapacheck up pero wala naman silang pera. Batid niya na hindi na nakakatulong ang batang yon sa isipan ng kanyang kapatid. "Sally," mahina niyang sabi, "hindi mo kailangan saktan ang sarili mo. Gusto kong mawala ito." Sigaw ni Sally. "Tulungan mo ako, ate. Ipalaglag natin. Tulungan mo ako. Ayoko na." Nanginginig ang buong katawan ni Stella. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero alam niya na kailangan niyang maging matatag. "Sally," maingat niyang sabi, "makinig ka sa akin." Umiling si Sally habang umiiyak pa rin. "May buhay na dyan. Hindi kasalanan ng bata kung paano siya nabuo." "Pero kasalanan siya!" Sigaw ni Sally. "Hindi," agad na sagot ni Stella. "Hindi siya kasalanan. Biktima rin siya. Alam kong mahirap, alam kong masakit, sobra. Hindi ko kayang intindihin lahat ng nararamdaman mo. Pero, wag mong labanan ang sarili mo sa ganitong paraan. Tapusin natin to ng maayos. Gawin mo ang lahat para makapanganak ka ng maayos." Napailing si Sally. "Hindi ko kaya, ate." "Kaya mo," sagot ni Stella habang hinahawakan ang mukha ng kapatid. "At hindi mo kailangan panindigan mag-isa. Pagkatapos ipapaampo natin. Kung ayaw mong makita, ilalayo namin ni Mama. Kakalimutan natin siya. Ibibigay namin sa iba. Basta huwag mo lang patayin. Please, malaki na siya dyan sa katawan mo. Baka ikapahamak mo rin." Nanlaki ang mga mata ni Sally. "Hindi mo na siya kailangan makita ulit," dagdag ni Stella. "Hindi mo kailangan dalhin ang alaala araw-araw. Pero bibigyan natin siya ng pagkakataong mabuhay." Unti-unting humina ang iyak ni Sally. "Totoo? Ate, ayoko siyang makita." Tumango si Stella. "Oo, kapag nanganak ka, hindi mo na makikita ang bata." Hindi naging madali ang pag-uusap na yon. Kinagabihan, matapos ang nangyari kay Sally, tinipon ni Stella ang lakas ng loob niya para kausapin si Grace. "Ma," mahinang tawag ni Stella. "Napag-usapan po namin ni Sally. Gusto niya pong ipalaglag ang bata pero ayaw ninyo kasi hindi po kaya ng konsensya niyo. Ma, may naisip po ako. Ianak po ang bata tapos ipapaampo natin." Parang napako si Grace sa kinauupuan. "Ipapaampon?" "Opo," tumango si Stella. "Para hindi na niya kailangan dalhin yung bata at para hindi na rin niya maalala araw-araw." Napapikit si Grace. Alam ni Stella na nahihirapan ito. Apo pa rin naman kasi nito ang bata. Kapamilya pa rin nila. Hinawakan niya ang kamay nito. "Mama, mas masasaktan po si Sally kung pipilitin natin siya. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya okay. Bigyan lang natin ng mag-ina ng mas maayos na buhay sa ibang paraan." Mula noon, naging abala sila. Tahimik na abala sa paghahanap ng aampon sa anak ni Sally. Nagtanong-tanong si Stella. Naghanap siya ng mga taong mapagkakatiwalaan. Hindi basta-basta, hindi kung sino lang. Ayaw niyang mapunta sa maling kamay ang bata. "Sigurado ka ba sa mga to?" tanong ni Grace isang gabi habang pinag-uusapan nila ang isang mag-asawang nais mag-ampon. "Opo," sagot ni Stella. "Maayos po sila. Matagal na raw po silang gustong magkaanak pero hindi sila magkaanak." "Titingnan natin," sabi ni Grace pero halata ang pag-aalangan. Sa bawat pag-uusap nila, may halong pag-asa at sakit. Samantala, si Sally ay tahimik lang at tulala palagi. Dumating ang araw ng panganganak. Mabilis, magulo, at punong-puno ng emosyon. Nasa labas si Stella. Palakad-lakad at hindi mapakali. Naririnig niya ang sigaw ni Sally sa loob ng delivery room. At bawat sigaw na yon ay parang sinasaksak ang puso niya. Nasa ospital sila at maayos na manganganak ang kapatid niya.
Sagot yon ng mag-asawang mag-aampon sa bata. Nang malaman kasi ng mga ito na batang ina ang nanay ng bata, nag-alala ang mga ito kaya gusto na safe ang mag-ina sa araw ng panganganak. Sally, bulong niya sa sarili. Kaya mo yan. Hindi niya alam kung ilang oras ang lumipas hanggang sa may lumabas na nurse. Relative po ni Sally? Tanong nito. Agad na lumapit si Stella. Opo, okay na po, nanganak na siya. Parang nabunutan ng tinik si Stella. Pwede na po kayong pumasok. Nawala ng malay si Sally sa pagod sa panganganak. Hindi na nito nakita ang bata. Kinabukasan, dumating ang mag-asawang aampon. Pinagmasdan ng mga ito ang baby sa nursery room. Nang makita niyang maluha ang ginang habang yakap ng asawa, alam niyang sa mabuting kamay mapupunta ang kanyang pamangkin. Ikinuwento ni Stella ang lahat sa mga ito. Hindi niya itinago. Hindi niya pinaganda. Gusto niyang malaman ng mga ito kung paano nabuo ang batang yon. Naiintindihan namin, sabi ng lalaki. At hindi magbabago ang desisyon namin. Kukunin pa rin namin ang bata. Aalagaan at ituturing na sa amin. Napahinga ng malalim si Stella. May isa pa po akong pakiusap. Kung maaari po, wag niyo na pong sabihin sa kanya ang tungkol sa tunay niyang ina. Natigilan ang mag-asawa. Hindi dahil sa ikinakahiya namin siya, dagdag agad ni Stella, kundi dahil gusto naming makalimot ang kapatid ko at gusto naming lumaki ang bata ng walang dalang sakit. Naiintindihan namin, sabi ng babae. Gagawin namin ang lahat para mapalaki siya ng maayos at hindi na siya maghanap sa inyo. Lumapit ito kay Stella at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa pagtitiwala. Tumango si Stella. Bago umalis ang mga ito, may inilabas ang lalaki na sobre. Para sa inyo, napakunot ang noo ni Stella. Ano po yan? Kaunting tulong lang. Umiling agad si Stella. Hindi po, hindi namin kailangan ng pera. Ayaw ko pong isipin niya na paglaki niya na binenta namin siya. Gusto ko pong maisip niya lang na binigay siya sa inyo kasi mas kaya niyo po siyang alagaan. Baka sumama po ang loob kapag nalaman niya na nagbigay po kayo ng pera sa amin. Tahimik ang lalaki. Nagkatinginan ang mag-asawa at napaisip. Kaya sa pagkakataong yon, hindi na pinilit ng mga ito ang pera at nagpasalamat na lang. Pagkatapos ng araw na yon, parang bumalik sa dati ang lahat. Lumipas ang mga taon, bumalik na sa normal ang kapatid niya. Parang hindi nanganak, parang walang matinding nangyari. Sa pagkakataong yon, nag-aral na ng maayos si Sally. Mas naging mapagmahal at maunawain sa kanila ni Grace. Hindi na rin pasaway. Happy birthday, Sally! 18 ka na! Bati ni Stella at inabot ang regalo dito. Napangiti ito at tinanggap yon. Salamat ate. Mamaya ko nabubuksan. Inaasikaso ko pang mga bisita ko. Tumango na lang siya. Habang tinitingnan niya si Sally, alam niyang bubog pa rin ang pagkatao nito ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, kung anuman ang ipagkaloob ng Diyos sa hinaharap, hangad niyang handa na si Sally at makaahon na mula sa mga bangungot. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan at nagsisilbing paalala na ang bawat desisyon, lalo na sa murang edad, ay may kaakibat na responsibilidad at maaaring magdulot ng malalim na epekto sa sarili natin at sa ating pamilya. Ipinapakita rin ito na ang pagiging mapusok o hindi pakikinig sa gabay ng nakatatanda ay maaaring magdala sa mahihirap na sitwasyon. Kaya mahalaga ang bukas na komunikasyon, pag-unawa at paggabay sa loob ng tahanan. Higit sa lahat, binibigyang diin ng kwento na ang mga taong dumadaan sa mabibigat na karanasan ay dapat lapatan ng malasakit, hindi ng paghuhusga. At sa gitna ng sakit at pagsubok, ang pagpili sa buhay at pagbangon ay maaaring magbukas ng daan tungo sa paghilom at bagong pag-asa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.